Do you want me to quit? Tanong niya. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko. Di naman nasa iyo pa rin naman yun kung gusto mo ba o ayaw mo. I will respect your decision. Sabi ko, kahit gustong gusto ko na talaga siyang mag-quit. Kahit naayos ko ng lahat ng gulo na naudlot ng Phoenix at napabagsak sila, I will stop. Sagot nito na ikinagulo ko. Ha? Binitawan ko ng pagiging boss kapag napabagsak ko na ang Phoenix. I will just live as your husband and a father of our future children. Like what Dad did. Si Tito? Tanong ko na ikinatango niya. Yeah, Dad is also an underground boss. Then he met Mom. Iniwan niya ang pagiging boss niya para kay Mommy and after he and Mom died, hinanap ako ng mga dati niyang tauhan and asked me to be their leader, so I accepted it. Paliwanag pa nito. We do illegal things sometimes but mostly our job is to protect and save those innocent lives na nalalagay sa panganib just because of our greedy enemies. That's Phoenix. They are greedy for power that they will harm anyone just to have it. Once nawala na sila, I will quit and I will just be your husband. I just can't right now because I know they will go after us. They will harm us. Paliwanag ito na ikinatango ko. I don't want him and my baby to be in danger again. Napatango-tango na lamang ako. At least ngayon alam ko na kaya niyang bitawan ang pagiging boss niya. Pero hindi pa sa ngayon. Tama siya. He still need the power to protect us. Yumakap na lang ako sa kanya at saka ipinikit ang mga mata ko. Eros? Tawag ko habang nakapikit na. Thank you. Sabi ko. For what? Tanong ito. For what you did today. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw na ito. Ano mo bang pangarap ko na mag-propose sa akin ng taong mahal ko sa harap ng mga magulang ko at nagawa mo yon? Thank you for making my dream come true. Nakangiti kong sabi habang inaalala yung kanina. You're always welcome, baby. You deserve that. You don't deserve to be forced like what I did when we first met again. You deserve better, my angel. I love you. I love you so much. Sincero pa ang sabi nito. Hindi ko na mapigilan pa ang luha na naglanda sa pisngi ko kahit nakapikit ako. I love you, Eros. Inaantok na bulong ko. Sana lang maging maayos ng bukas at maging si Vince. Sana maayos lamang siya. Naramdaman ko na lamang ang labi niya na lumapit sa noo ko. Good night, baby. Tomorrow I will tell you everything, pati ang mga alaalang binura ni Sandeha sa'yo. Bulong nito na hindi ko naintindihan dahil kinain na ako ng antok. Tamad na tamad ako naglakad papunta sa gate ng university. Iniatid ako ni Anthony dahil maagang umalis si Eros. Maalala ko palang siya ay napapangiti na ako. Excited na rin ako sa sasabihin sa kanya mamaya. Excited ako na ipakilala ang baby namin sa kanya. Pero tinatamad ako ngayon. Epekto siguro ito ng pagbubuntis. Pagdating ko sa hallway ng university, kapansin-pansin ang mga mata na nakamasid sa akin. Inilibot ko ang paningin ko. At halos lahat ng estudyante na madadaanan ko ay nakatingin sa akin na para bang hinuhusgahan ako. Grabe talaga yung ginawa niya. May asawa na lumalandi pa. Nakakahiya siya. Kawawa naman ang asawa niya. The nerve to do that. Nakakadiri siya. Dinig kong bulong-bulungan nila sa tuwing daraan ako sa gilid niya. Ako bang pinagtitingin at pinagbubulungan nila? Napanunok ako at marahang napahawak sa dibdib ko. Nang kumabog ito. Anong nangyari? Bakit kinakabahan ako? Nakita ko naman sina Claire at Steph na seryosong papalapit sa akin. Sandra, totoo ba? Seryosong mukha na tanong ni Steph. Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Anong totoo, Steph? Ano bang meron? Naguguluhang tanong ko. Kinakabahan na rin ako. Hindi ko alam kung may relasyon ba kayo ni Vince? Dagdag ni Claire at para namang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi ni Claire. Anong kalokohan to? Ano? Wala. Magkaibigan lang kami. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Naguguluhan kong tanong. Bakit naman nila naisip na may relasyon kami ni Vince? Magkaibigan lang kami. Anong ibig sabihin ng mga pictures? Tanong ni Steph na kinakunot ng noo ko. Ano bang pinagsasabi nila? Anong pictures? Naguguluhang tanong ko. Nagtingin na naman ang dalawa bago humarap sa akin. Kinakabahan pa rin ako sa nangyayari. You need to see this. Ani Claire at saka ko nila papunta sa may bulletin board sa dulo ng hallway.
Nakarating kami sa announcement board ng university. Napakaraming tao doon na tila may pinagkakaguluhan. Nang mapansin nila kami, tila napasa ang mga ito at nagbulungang tumabi. Sumalubong ang mga mata nilang mapanghusga at ibinaling ang tingin sa mga litrato na nakapaskil sa announcement board. Napatutup ako sa bibig ko na makita kung anong pinagkakaguluhan nila doon. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko habang tinitingnan ang mga iyon. Mga litratong kuha kagabi noong kasama ko si Vince. Nung akay-akay ko siya, papasok sa motel. Pero naging digay sa picture, nakakbay siya sa akin. Mrs. Henderson with Mr. Sandejas in a motel? What a whore! Nanginginig ang mga kamay ko at napakabilis na ng paghinga ko. Sino may gawa nito? Puro kasi nangulingan to. Hindi naman nila alam kung ano ang tunay na nangyari. Sandra, bumaling ang tingin ko kay Steph at Claire na may pagtatanong sa mukha. Umiling-iling ako. Hindi totoo yan. Sambit ko. Bubuntong hininga naman sila at tagalan lang tumingin sa akin. We know. We believe you. Honest Steph bago pa hinawakan ng kamay ko na nanginginig. So, ito ang dahilan ng mga bulungan nila. Hinuhusgahan nila ako dito sa mga letrang ito? Hindi ako makapag-isip na maayos. Inaalala ko si Eros. What is the truth then? Nabaling ang tingin ng lahat sa babaeng dumating, maging ako. Nat? Bulong ko. Lumapit naman siya sa akin with her angry look. Tinignan niya ako na para bang nakakadiri akong babae at tinaasan ng kilay. How dare you, Sandra? Nang gagalaitin niyang sabi. I gave up Eros and now ito? Ito lang ang gagawin mo sa kanya. Lalandi ka lang pala at lolokohin siya. Why? Hindi pa ba siya sapat at lumandi ka pa sa ibang lalaki? Nagpantig-anting ako at sa galit ko, kusang gumalawang palad ko at sinampal siya. Mabilis din ang paghinga ko at nangingilid ang duha ko sa sobrang inis at kahihiyan na nararamdaman ko. Masama niya akong tinignan habang nakahawak sa kaliwang pisngi niya. I never cheated, Natalie. Hindi ko niloloko si Eros. Yung mga litratong yan, puro kasinungalingan yan. Huwag mo kong husgahan kaagad, Natalie, dahil hindi mo alam kung na nasa likod ng mga litratong yan. And don't you ever insult me. Vince and I are just good friends. Lasing siya dyan. At bilang kaibigan, dadamayan ko siya. Depensa ko sa sarili ko. Ginawakan ako ni Steph sa balikat, tila pinapakalma. Wala akong rason para mag-explain sa kanya pero hindi ko na kayang husgahan niya ako kahit wala naman siyang alam. Tumawa na may pagkasarkasmo si Natalie. Good friends? That's why you fucked each other inside a motel. Do not make us stupid, Sandra. Hindi kami pinanganak kahapon. Ano ang gagawin ng isang lalaki at babae sa isang motel? Magtititigan? Oh, please, don't make us a fool. We know you fucked each other all night. You're acting innocent, but you're a dirty whore? Mapanuya niyang sabi na kinakayom ng kamao ko. Nangilid ang mga luha ko at alam ko anumang oras, babagsak na mga luha ko. Stop it, Natalie. Wala kang karapatang husgahan si Sandra. Pagtatanggol sa akin ni Steph, na ikinangisi lang nito bago muling bumaling sa akin. Nang gagalaiti ako at gusto ko siyang sugurin at pagbol-bolin ko ang dila niya. Pero mariin akong hahawakan ni Steph at kailangan kong kumalma. Hindi ko kayang i-risk ang health ng baby ko. Bahala ka, Natalie. Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Malinis ang konsensya ko at wala. Kung hindi ka man maniniwala sa mga paliwanag ko'y wala na akong pakialam. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa makitid ng utak na katulad mo. May diing sabi ko at saka binigyan ng masamang tingin ng mga schoolmates ko na pinagbubulungan ako. Vince and I never spent our night together. I don't need to explain to such dirty-minded people. Malakas at may diin kong sabi, tsaka sila sinaman ng tingin. Tinignan ko pang nakangising si Nat bago ko siya nagpasan, habang nakasunod lang sina Claire at Sophie sa akin. Oh wait, Sandra, does your husband know about this? Biglang kumabog ang dibdib ko. Ramdam ko ang mapaglarong ngisin ni Natalie kahit nakatalikod pa ako sa kanya. So, Eros, what if alam niya na to? Paano kung magalit ulit siya sa akin? Paano kung iwan niya ako dahil lang dito? I'll take that as a no. Don't worry, I already sent it to him. Dagdag pa nito at saka kami nilampasan. No! Parang nanlambot ang mga tuhod ko sa narinig. Mabutit nakalalay sila Steph sa akin. Claire, Steph, I need to find Vince. Pinipigilan kong mabasag ang boses na sabi ko. We need to clear everything. Sasamahan ka na namin. May bahid ng pag-aalala ang boses nila.
Alam ko na kahit di ko nakakwento sa kanila ang lahat, hindi nila ako iiwan at paniniwalaan nila ako. Umiling-iling naman ako. Alam ko may klase pa sila at ayoko namang abalahin at idami pa sila sa kaguluhang to. I just need to find Vince. Gusto ko siyang tanungin kung alam niya ba to. Natatakot din ako sa magiging reaksyon ni Eros. Bakit ngayon pa? Kung kailan nagkakaigihan na kami. At hanggat maaari ayoko ma-stress para hindi maapektuhan ng baby ko. No, kaya ko na, Steph and Claire. Thank you pero ako na lang maghahanap kay Vince. Kaya ko naman. Sabi ko, di na sila hinayaang makasagot pa at mabilis nang umalis. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko, lalo na makita ko mga missed calls from Eros, pero hindi ko pa siya kayang kausapin ngayon. I need to clean my name first. Alam ko si Vince lang ang magpapatunay nun. Wala kaming ginawa, gaya ng iniisip na marami. I texted Vince kung nasaan siya at nag-reply siya pagkalipas ng 5 minuto na nasa parking lot daw siya ng school. Dali-dali akong dumiretso doon. Sandra! Vince, have you seen the pictures? Bungad ko sa kanya pagkalapit ko. Gulo-gulo ang buhok nito. Mukhang puyat na puyat. I know he has an issue too sa daddy niya pero kailangan talaga naming maayos sa misunderstanding na ito. Seryoso niya akong tinignan. Yeah, sagot ito at parang wala lang sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ko siyang tinignan. Yeah? Nakita mo? Ano? Anong gagawin natin, Vince? They misinterpreted. What will we do? Naluluha akong tanong sa kanya. Siya lang makakatulong sa akin. Kung sino man kumuha ng malitratong iyon, tiyak planado iyon. Hindi ko man kilala kung sino pero alam ko na ito ang gusto niyang mangyari. Ang sirain ako. Let them be, Sandra. Don't stress yourself too much. Tamad na sabi pa nito. Pinanliitan ko siya ng mata at inis na inirapan. Vince, narinig mo ba ang sinasabi mo? They have wrong judgment sa ating dalawa at isa pa. I am a married woman. Ayoko mag-away kami ni Eros sa mga maling mensahe ng mga litratong yon. Pinaparatangan nila ako na maruming babae at ayoko ring masirang tingin nila sa'yo because you are my best friend. And that's bullshit, Sandra. I am just your best friend. Galit na wika nito. Napaatras ako dahil sa nakikita ko sa kanya ngayon. Madilim ang mukha nito. Mabilis ang paghinga niya. Lumapit siya sa akin. Hinila ako papalapit sa kanya. Gulat na gulat ako nakatitig sa kanya. You're always thinking about your husband. Paano naman ako? I've been fucking deeply in love with you at gagawin kong lahat. Mapunta ka lang sa akin in those pictures? Sa tingin mo ba, kahit sabihin ko sa kanila ang totoong nangyari, paniniwalaan nila? Wake up, Sandra. You know na kung ano nakita ng mga mata nila, yun ang paniniwalaan nila. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko sa sinabi niya. He is in love with me? At ano, gagawin niya lahat para lang mapunta ako sa kanya? Ako ba yung babaeng sinasabi niya kagabi? Does that mean, ikaw ba nagpakalat ng mga litrato? Madiin kong tanong at talagang pinanatili kong buo at hindi basag ang boses ko. Ngumisi siya sa akin na kinatayo ng mga balahibo ko. I am starting to get scared of him. I told you that I will do anything to have you. And that's it. I pushed and slapped him. Hard. Nakita ko pang paglatay ng palad ko sa pisngi niya. How selfish she can be. Taas baba ang dibdib ko habang puno ng galit ko siyang tinitingnan. Nagtagis ang bagang niyang humarap sa akin. How dare you? How can you do that, Vince? Pinigilan kong wag babasag ang boses ko pero hindi eh. Ang hirap kimkimin. Of all people siya pa. Inila siyang kaibigan ko. Ibang Vince nang nasa harapan ko. Hindi ko man lang siya natinig sa sampal ko. Di ko alam kung paano ipoproseso sa utak ko ang lahat na nangyari. He is in love with me? Paano? At kailan pa? All this time akala ko magkaibigan kami dahil gusto ko maging akin ka. Akin ka lang dapat, Sandra. Tsaka ito tumawa na parang nanunuya. Nababaliw na siya. At sa tingin mo, sa pagpapakalat ng mga litratong iyon, magiging sayo ko? No, Vince. Magkaibigan lamang tayo. Ani ko sa kanya. Gusto ko siyang kumbinsihin na itigil niya na ito. I want to save our friendship. No. Hindi ka maging akin dahil doon pero sa tingin ko, dito sa gagawin ko, you will be mine. Nakangisi itong nakatingin sa likod ko. At bago pa man ako makalingon, pinulupot niya na ang isang braso niya sa bewang ko at bato ko, tsaka marahas na hinalikan. Anong ginagawa niya? Nakamulat ang mata ko dahil sa pagkabigla. Di agad ako nakapag-react hanggang sa may marahas na humila sa akin at sumuntok sa nakandusay na si Vince. Nanginig ako sa takot sa nakikita ko ngayon. Eros with his dark face and gun. Henderson!
Singhal ni Vince habang hawak ang gilid ng labi niya na may dugo gamit ang hinlalaki niya. You, Sandehas? May diin at nakakatakot na sabi nito habang nakatutok ang baril kay Vince. Kitang-kita kong galit ni Eros dahil sa paggalaw ng panga niya. Natatakot ako. Nakikita ko na naman ang dating Eros sa kanya. Ngumisi lang si Vince na parang di natatakot sa pwedeng mangyari sa kanya. Eros? Bulong ko at hinawakan siya sa braso pero tinanggal niya lamang pagkakahawa ko doon nang hindi man lang tumitingin sa akin. Have you seen what we have done, Anderson? Your wife is mine now. Mapanuyang sabi ni Vince. Umiling-iling akong tumingin sa kanya. Vince, ano bang pinagsasabi mo? Ines sa singhal ko rito pero hindi niya lang ako pinansin at taratil na kangisi kay Eros. Mabilis ako napatakip sa tenga ko nang marinig ang putok ng baril niya. Ouch! Sigaw ni Vince sa sakit habang hawak ang binti niya na ngayon dumadaloy na ang dugo. Nalalaki ang mga mata kong tinignan si Eros na hawak ang baril. Tila nag-aapoy ang mga matang nakatingin kay Vince. Para siyang papatay sa tingin niya. No one owns my wife, Sandehas. She's mine. Only mine. Nakakatakot pang usal nito. And don't you ever dare to lay your filthy lips on her again, or I will surely plant these bullets in your head. Mark my words, Sandehas. Walang emosyong dagdag dito at saka binaba ang baril at tumalikod na. Let's go, Sandra. Tura nito nang di man lamang ako tinitingnan. Para ako maiiyak ngayon sa ipinapakita niya. Alam ko galit siya. Papaniwalaan niya ba yung picture at nakita niya ngayon? You can't stop me, Henderson. Matapang pa rin sabi ni Vince pero hindi siya nilingon ni Eros. Dire-diretso lang siya papuntang sasakyan niya. Binalingan ko naman si Vince. Galit ako sa kanya, oo. Pero nag-aalala din ako at may tama siya ngayon. Tatawag ako ng ambulansya para puntahan ka dyan. Vince, ngayong araw sumobra ka. I hate you. Basag ang boses sa sabi ko at saka sumunod kay Eros. Tahimik lang ang buong biyahe pero ramdam ko ang galit at walang emosyon niyang mga mata. Mabilis din ang paghinga niya. Nakikita kong ugat sa mga braso niya at ang pag-igting ng panga niya. I know he is mad. Eros? Pagtawag ko rito. Kailangan kong magpaliwanag. Yung mga litrato at yung mga nakita mo kanina sa amin ni Vince. Hello? Shut up! Pagpapatigil ito sa akin na may mahina at kalmadong tono. Mali yun, Eros. Walang katotohanan ng mga yon. Ikaw ang mahal ko. I said shut up. Liar? Nabigla ako sa pagtaas ng boses niya. Parang bumigat ang dibdib ko at tagtubig ang mga mata ko. Yung luha na pinipigilan ko kanina ay bumagsak na. Marahas ko itong pinunasan at tumingin na lamang sa bintana. He will not believe me, pero alam ko namang may rason. Siya para magalit. Nakakabingi ang katahimikan hanggang sa makarating kami sa bahay. Nauna siyang lumabas sa akin ng sasakyan at pumasok sa bahay. Tila nahimikan ng mga katulang na galit ito, kaya lahat sila ay nakatingin sa akin. Tahimik lamang ako nakasunod sa kanya. Pagpasok na namin sa kwarto, nilawagan niya ang necktie niya at hinilot ang sentido niya. Hindi ba siya pumasok ng kumpanya? Dahil sa akin. Nakita niya ba talaga ang mga litrato kaya pumunta siya sa university? Eros, magpapaliwanag ako. Pag sumama ko rito. No need. I already saw it with my own eyes. Puro ng pagkadismayang sagot ko. Tuluyan tumulo ang mga luha ko. Tinignan niya. Lamang ako tinalikuran. Mas pinaniwalaan ng mga kasinungalingan ng mga litratong iyon kaysa sa akin. Puro ng hinanakit at tanong ko. Hanggat maaari ayokong sumigaw dahil sa baby ko. Galit siyang humarap sa akin. What do you want me to do? Not send those pictures of you and that bastard going to a motel. I am so mad. I really wanted to kill that jerk but I still want to hear your explanation because I love you. And no matter what, I will believe you. And then I saw you kissing him and that hurts like hell. Why are you always making me pathetic? Why are you always hurting me, wife? Why? Nakita kong pangilid ang luha niya, pero galit tong tumingala para siguro pigilan ang mga ito. Masakit para sa akin na nasasaktan ko siya at ayokong mali ang isipin niya sa akin. Hahawakan ko sana siya nang umatras siya, kaya't napayuko ako.